Alam mo ba na may mga politiko sa Pilipinas, na hindi lang basta makapangyarihan, kundi literal na bilyonaryo? Habang maraming Pilipino ang nagsusumikap sa araw-araw, meron namang iilang lider na nababalot ng kayamanan, mula sa mga negosyo, mga pamana, at impluwensya sa politika. Kaya sa video na ito ay malalaman natin, ang ilan sa mga pinakamayayamang politiko, sa Pilipinas. Mula sa mga dating pangulo, mga pamoso na pamilya, at hanggang sa mga negosyante, na pumasok sa gobyerno. Tatalakayin natin isa-isa ang kanilang kwento, mga pinagmulan, at syempre ang tinatayang halaga, ng kanilang mga yaman. Siguradong magugulat ka kung sino ang nasa listahan, at kung gaano kalaki ang kanilang net worth. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa ating video. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Number 10. Gloria Macapagal-Arroyo. Si Gloria Macapagal-Arroyo ay dating Pangulo ng Pilipinas, at isa ring Speaker of the House. Kilala siya bilang isa sa pinakamatalinong leader, sa modernong kasaysayan ng bansa, ngunit tulad ng iba, hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Bilang anak ng dating Pangulong Diosdado Macapagal, lumaki si GMA sa mundo ng politika. Nagtapos siya ng economics, at nagturo pa sa Ateneo de Manila University, bago tuluyang pumasok sa politika. Ang kanyang karera ay umabot mula sa pagiging senador, vice-presidente, pangulo, at mambabatas. Ayon sa mga bagong report ng SALN, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa mahigit 150 million pesos. Mayroon siyang mga negosyo at ari-arian, ngunit malaking bahagi ng kanyang yaman ay galing din sa kanyang matagal na paninilbihan at pamana ng kanyang pamilya. Gayunpaman, tulad ng iba pang mayayamang politiko, naharap din siya sa mga kaso ng katiwalian. Isa sa pinaka-kontrobersyal ay ang kasong plunder na kinasangkutan niya, bagamat siya ay nakalaya at napatunayang inosente kalaunan. Number 9, Rodrigo Duterte, at Sara Duterte. Si Rodrigo Duterte na dating Pangulo ng Pilipinas, at anak niya na si Sara Duterte, na kasalukuyang pangalawang Pangulo, ay kabilang din sa listahan, ng mga pinakamayayamang politiko. Bagamat hindi kasing yaman ng Villar o Marcos, pero sila ay kabilang, sa mga mayayamang political families. Bilang dating mayor ng Davao City, at naging Pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte ay nagdeklara ng net worth, na nasa 100 milyong piso. Marami siyang ari-arian at mga investment, ngunit nananatili ang kanyang imahe, bilang isang leader na simple, at malapit sa masa. Samantala, si Sara Duterte ay nagsilbi ring mayor ng Davao, bago naging vice-presidente. Kilala siya sa kanyang matapang, at independent style ng pamumuno. May sariling pangalan at lakas si Sara sa politika, na mas nagpatibay sa Duterte dynasty. Ayon sa mga bagong report ng SALN, ang kanilang combined net worth ay tinatayang nasa mahigit 180 million pesos. Bagamat hindi sila kasing laki ng Villar o Marcos, sa usapin ng negosyo, pero ang kanilang pangalan at impluwensya, ay nagbibigay sa kanila ng malaking kapangyarihan. Ang kanilang yaman ay sapat upang ipwesto sila, bilang isa sa mga elite families sa politika. Number 8, JV Ejercito, at Jinggoy Estrada. Ang magkapatid na JV Ejercito at Jinggoy Estrada, ay parehong anak ng dating Pangulo, na si Joseph Erap Estrada. Kilala sila bilang bahagi ng isang prominent political clan, sa San Juan at Maynila. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanang kontrobersya, hindi maitatanggi na kasama sila, sa pinakamayayamang politiko sa bansa. Ayon sa mga bagong report ng SALN, ang kanilang combined net worth assets, ay tinatayang nasa mahigit 300 million pesos. Si JV Ejercito ay nagsilbi bilang senador, at kilala sa kanyang mga advokasya para sa health sector, at transport modernization. Ipinagmamalaki niya na siya ang good one sa pamilya Estrada, at mas nakilala sa kanyang seryoso, na estilo ng pamumuno. Samantala, si Jinggoy Estrada ay nakilala rin bilang senador, ngunit naharap sa ilang kasong plunder, at mga katiwalian. Bagamat nasangkot sa kontrobersya, pero nakabalik pa rin siya sa politika, at muling nakaupo bilang senador. Ang kanilang yaman ay tinatayang nasa 100 milyong piso, na galing sa kombinasyon ng kanilang political career, mga ari-arian at impluwensya ng kanilang ama, na dati ring mayor, senador, at pangulo ng bansa. Number 7, Ralph Recto,
at Vilma Santos. Ang mag-asawang Ralph Recto at Vilma Santos ay kabilang sa listahan ng mga pinakamayayamang political couples sa ating bansa. Si Ralph ay isang veteranong senador na kilala sa kanyang husay sa economics at paggawa ng batas. Samantala, si Vilma Santos naman ay isang kilalang aktres bago pumasok sa politika bilang mayor ng Lipa, Batangas, at kalaunan ay naging congresswoman. Ayon sa mga bagong report ng SALN, ang kanilang net worth ay tinatayang nasa mahigit 500 million pesos. Ang kanilang yaman ay umaabot sa 100 milyong piso, na galing sa pinagsamang kita ni Vilma, mula sa kanyang matagumpay na showbiz career, at sa kanilang mga negosyo. Kilala rin sila bilang isa sa mga pinakarespetadong political couples, dahil sa kanilang malinis na imahe. Si Ralph Recto ay nakilala sa pagsusulong ng mga batas para sa ekonomiya, kabilang ang mga reforma sa buwis, at mga budget. Dahil dito, tinaguri ang isa siya sa pinakamatalinong senador sa larangan ng fiscal policies. Samantala, si Vilma Santos ay nakilala bilang star for all seasons, at isa sa pinakamahal na artista sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Nang siya ay pumasok sa politika, ipinakita niya na kaya niyang magsilbi ng tapat, at may malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Number 6. Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay hindi lamang kilala bilang isang boxing legend, kundi bilang isa ring dating senador, at isa sa pinakamayayamang politiko ng ating bansa. Mula sa hirap, umangat siya sa rurok ng tagumpay, at ngayon ay isa sa pinakamayamang tao sa larangan ng sports at politika. Ang kanyang boxing career ang pangunahing pinagmulan ng kanyang bilyong piso na yaman. Ayon sa mga balita, nakapag-ipon siya ng mahigit 1.5 billion pesos mula sa laban sa Amerika, at iba't ibang endorsements. Kasama rin dito ang kanyang mga negosyo sa real estate, resorts, at iba pang investments. Si Jinky Pacquiao naman bilang asawa niya, ay nakilala rin sa kanyang pagiging businesswoman, at fashion icon. Madalas sila makita sa social media, na may marangyang lifestyle, mula sa mga mansyon, at hanggang sa koleksyon, ng mga mamahaling sasakyan. Bilang politiko, nagsilbi si Manny bilang congressman, at senador ng ating bansa. Bagamat hindi siya naging matagumpay sa kanyang presidential bid, pero nananatili siyang impluwensyal na personalidad, na may malaking boses sa lipunan. Number 5. Bongbong Marcos. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Bilang anak ng dating diktador, na si Ferdinand Marcos Sr., at ng dating First Lady na si Imelda Marcos, dala niya ang mabigat na pangalan, at pamana ng kanilang pamilya. Bilang politiko, nagsimula siya bilang vice-gobernador, at naging gobernador ng Ilocos Norte, senador, at ngayon ay Pangulo. Sa bawat posisyong kanyang hinawakan, laging nakaangkla ang kanyang pangalan, sa malawak na yaman at impluwensyang iniwan, ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga bagong report ng SALN, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa mahigit 2.5 billion pesos. Pero gayunpaman, katulad ng kanyang ina at ama, ay palaging may kasamang kontrobersya ang usapin ng kanilang kayamanan. Sa kabila ng lahat, ay nananatiling makapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang pag-upo bilang presidente ay nagpatunay na ang kanilang pamilya ay muling nakabawi mula sa pagbagsak noong taong 1986. Number 4. Imelda Marcos. Si Imelda Marcos na dating First Lady ng Pilipinas, ay kilala hindi lamang sa kanyang glamour, at koleksyon ng libu-libong pares ng sapatos, kundi pati na rin sa yaman at impluwensyang hawak ng kanyang pamilya. Siya ay asawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., at hanggang ngayon ay isa pa rin sa mga pinakakontrobersyal na personalidad sa politika ng bansa. Ang yaman ng pamilya Marcos ay matagal nang pinagdedebatehan. Ayon sa iba't ibang ulat, umabot sa bilyon-bilyong dolyar ang kanilang nakamkam noong martial law era. Bagamat marami na ang na-freeze o nakumpiska ng gobyerno, pero nananatili pa rin silang kabilang sa pinakamayayamang political clan sa Pilipinas. Ayon sa mga bagong report ng SALN, ang kanilang controversial net worth at subject to cases ay tinatayang nasa mahigit 110 billion pesos. Sa kanyang pamumuno bilang First Lady, ay tinaguri ang Iron Butterfly si Imelda dahil sa kanyang husay sa diplomatic relations, at pagkakaroon ng koneksyon sa iba't ibang world leaders. Siya ang nagpasimula ng ilang cultural at infrastructure projects, kagaya ng Cultural Center of the Philippines, at Heart Center. Gayunpaman,
hindi maitatanggi ang mga alegasyon ng korupsyon at ill-gotten wealth laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Kahit ilang dekada na ang lumipas, patuloy pa ring usap-usapan ang kanilang kontrobersyal na yaman. Number 3. Mark Villar. Si Mark Villar ay anak ni Manny at Cynthia Villar, at isa sa mga susunod na haligi ng kanilang political dynasty. Nagsilbi siya bilang congressman, at naging secretary ng Department of Public Works and Highways, sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang termino bilang DPWH Secretary, isa siya sa mga pangunahing tagapagpatupad ng Build program. Ilang libong kilometro ng kalsada, mga tulay at iba pang infrastructure projects ang kanyang ipinangasiwaan. Dahil dito, nakilala siya bilang isang batang leader na may kakayahang mamuno. Maliban sa kanyang papel sa gobyerno, bahagi rin siya ng Villar Business Empire. Ayon sa mga bagong report ng SALN, ang kanyang net worth na bahagi ng mana sa Villar Empire ay tinatayang nasa mahigit 150 billion pesos. Hindi man lantad ang eksaktong halaga ng kanyang personal na yaman, pero malinaw na bilang tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking fortune sa bansa, siya ay masasabing kabilang sa mga pinakamayamang politiko. Ang kanyang imahe ay kombinasyon ng pagiging technocrat at political heir. Bagamat may kritisismo dahil sa kanyang pribilehiyong pinagmulan, hindi maitatangging nagkaroon siya ng mahalagang papel sa mga proyektong infrastruktura ng bansa. Number 2. Cynthia Villar. Si Cynthia Villar ay isang kilalang senadora, at asawa ni Manny Villar. Kasama siya sa tinaguriang Villar Empire, na siyang pinakamayamang political clan sa Pilipinas. Bilang ina ng tahanan, at matatag na partner sa negosyo, malaki rin ang kanyang kontribusyon sa pag-angat ng kanilang pamilya. Bilang politiko, nakilala si Cynthia sa kanyang mga programang nakatuon sa agrikultura at livelihood. Isa sa kanyang mga pangunahing proyekto ay ang Villar Sipag Foundation, na tumutulong sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ipinapakita nito na bagamat mayaman na siya, ay nakatuon pa rin ang kanyang pangalan sa pagtulong sa mga mahihirap. Hindi rin maitatanggi na bahagi ng kanyang imahe ay ang pagiging nanay ng Senado. Sa kanyang pamamalakad, nakapagsulong siya ng maraming batas na pabor sa mga kababaihan at mga ordinaryong manggagawa. Dahil dito, nagkaroon siya ng matatag na suporta sa masa. Ayon sa mga bagong report ng SALN, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa mahigit 250 billion pesos. Ang kanyang yaman ay hindi hiwalay sa imperyong itinayo ng kanyang asawa. Kasama siya sa board at management ng ilang kumpanya ng Villar Group, at bahagi rin siya sa pagpapalawak ng mga negosyo sa housing, retail, at commercial establishments. Number 1. Manny Villar. Si Manuel Manny Villar ang kinikilalang pinakamayamang Pilipino at pinakamayamang politiko sa kasaysayan ng bansa. Bago pa siya pumasok sa politika, matagal na siyang nagtagumpay sa negosyo, lalo na sa larangan ng real estate. Siya ang nagtatag ng Vista Land at mga kilalang housing brands gaya ng Camelo Homes, na naging tahanan ng libu-libong pamilyang Pilipino. Nagsimula si Villar sa simpleng kalagayan, anak ng isang government employee at public school teacher. Sa sipag at tiyaga, nakatapos siya ng kolehiyo sa University of the Philippines bilang accountancy graduate. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo upang pasukin ang mundo ng pagbebenta ng bahay, na kalaunan ay lumaki ng husto. Naging mambabatas din si Villar, kung saan nagsilbi siya bilang congressman, Speaker of the House, at kalaunan ay naging Senate President. Bagamat hindi siya naging Pangulo ng bansa, pero nanatili siyang isa sa pinakamaimpluwensyang personalidad sa politika at negosyo. Ayon sa mga bagong report ng SALN, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa mahigit 540 billion pesos. Maliban sa negosyo ng real estate, pinalawak pa ng Villar ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng mga malls gaya ng Vista Mall, mga retail chain tulad ng Allhome, at maging sa telecommunication at mining. Ipinapakita nito na hindi lang siya isang negosyante, kundi isang visionary na nakakaunawa sa takbo ng merkado. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa ating video. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang kanilang mga kwento ng tagumpay at yaman ay hindi lamang nakabatay sa negosyo o pamana,
kundi bahagi na rin ng matagal na tradisyon ng impluwensya sa politika. Sa bawat henerasyon, ang yaman at kapangyarihan ay patuloy na nagsasanib, na siyang naglalarawan kung gaano kalalim ang ugnayan ng pamahalaan at ng private interest sa ating lipunan. Ito ang realidad ng politika sa bansa, isang larangan na hindi lang tungkol sa serbisyo, kundi pati na rin sa kayamanan na naiipon ng iilang pamilya. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kanila, at nagulat ka ba sa yaman ng bawat isa? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.